Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Jai lang sa Jackie mag-vlog ko dyan. Hello guys! Once again, welcome to Gabriel Aliones Vlog. Ayan, so nandito naman po tayo guys para sa mga aral na kapupulutan ninyo ng mga aral. Ayan, ano nga yun, Charles? Ayan, so nandito po tayo ngayon guys para i-celebrate ang 2024 National Women's Month. Ganon guys. Of course, yung ating team ngayon is about lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Ayan, of course, makikita natin at malalaman natin kung sino nga ba ang 5 kababaihan or personalidad na kababaihan na merong ginawang kontribusyon sa pag-fight sa ating mga karapatang kababaihan or karapatan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. Ayun. So, stay tuned lang kayo dyan guys. Dahil sa dulo ng video, sa ating top number 1, makikilala natin siya kung sino nga ba siya guys. Ganon, di ba? Of course, ngayon din natin ma-appreciate na mabuti yung mga ginawa ng ating mga mama, yung mga grandmother natin, lahat ng mga kababaihan na nagbigay sa atin ng buhay at pag-asa. Ganon. So, stay tuned lang kayo dyan guys. Ayan, so ating tatalakayan ngayon is ang 5 kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay ng malaking kontribusyon sa karapatan ng mga kababaihan. So ito yung 5 personalidad guys na napakalaking ibinahagi nila ang kanilang talento, ang kanilang pagkikibaka, ang kanilang pagiging ina, and of course, ang kanilang pagiging makatao, makadiyos, at makabansa. Ganon, yun yung 3 na yun eh. So, ito yung pinakauna guys. Ayan. Yung pinakauna is si Miriam Defensor Santiago. Ayan. Si Miriam Defensor Santiago, excuse me, isang mataas na iginagalang na senador na kilala sa kanyang talino, katatawanan, at matinding pagtataguyod sa iba't ibang mga adhikain. Kabilang ang karapatan ng mga kababaihan. Ipinaglaban niya ang pagsasabatas upang protektahan ang mga kababaihan mula sa karahasan sa tahanan at diskriminasyon. Ayan, no? At nagsisilbing huwaran para sa maraming nag-aasa na babaeng politiko sa Pilipinas. And of course, isa siyang idolo guys sa mga babaeng gustong tumakbo, no? Of course, we all make change for women, di ba? So, ibang ang ginawa ni Mr. Miriam Defensor. Isa siyang senador na lumalaban at maraming mga ipinaglalaban. Of course, kilala si Miriam Defensor sa kanyang very strong na attitude guys eh. Kung alam nyo lang, kung kilala nyo lang siya. Yan yung picture niya, yung nasa gilid yan guys. So, yan yung ating first top 5 na babae na meron of course na contribute sa mga karapatang kababaihan dito sa atin sa Pilipinas. Ayan. Ikalawa mga kapatid is siya, ayan, si Gloria Macapagal Arroyo. Of course, even though maraming mga maraming mga issue na dumating kay Pangulo, no, sa ating former President si Mr. Gloria Macapagal Arroyo, but siya ay naglingkod sa bilang ika-40 na Pangulo ng Pilipinas at
ikalawang babaeng pangulo ng bansa. Bagaman puno ng kontrobersiya, ang kanyang panunungkulan, nagtaguyod si Arroyo ng iba't ibang patakaran na naglalayang itaas ang mga karapatan ng kababaihan, kabilang ang mga hakbang labanan ang gender inequality, itaguyod ang kalusugan ng kababaihan at palakasin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pamahalaan at negosyo. Ayan, no? So, siya yung pangalawang presidente na babae dito sa atin sa Philippines, guys, no? And of course, isa sa ipinaglaban niya is yung gender inequality dito sa atin. Of course, alam naman natin na lahat ng nagagawa ng lalaki is nagagawa na din ng mga babae. Isa yun sa pinatunayan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na dapat hindi po tayo mag-discriminate na dahil babae siya or dahil babae tayo, na dahil babae siya ay hindi niya kaya ang gawing mga bagay na nagagawa din ng mga kalalakihan. So, saludo kami sa inyong lahat dyan, mga kababaihan, na ginagawa na din ang mga ginagawa ng mga kalalakihan. Sunod naman, ang ikatlo is si Corazon Aquino. Ayan. Gumawa ng kasaysayan si Corazon Aquino bilang unang babaeng pangulo ng Pilipinas at sa buong Asya. Wow! Pinangunahan niya ang bansa sa panahon ng mga pagsubok. Pagkatapos ng diktadorya ng Marcos, itinaguyod niya ang demokrasya, karapatang pantao at katarungang panlipunan. Ayun! Simbolo ang panunungkulan ni Aquino ng isang pag-usbong para sa mga kababaihan sa politika ng Pilipinas na nag-iinspira sa maraming kababaihan na magtamo rin ng mga posisyon sa liderato. Of course, isa siyang inspirasyon, guys. Siya ang pinakaunang babae na pangulo dito sa Pilipinas. And of course, sa buong Asia din ata iyan, no? Based sa aking research, guys, no? Of course, napakalaking kontribusyon na ginawa ni Corazon Aquino sa people's power, sa demokrasya, at sa pagtatapos ng diktadoryang pangulo noon na si Marcos. Ayan, no? So, yan, si Miss Corazon Aquino na ina ni, anong tawag dito? Ni Chris Aquino. Ayan, di ba? So, next, guys, our top number 2 sa ating mga kababaihan is si Josepa Lianes Escoda. Kung makikita niyo siya, guys, parang siya tong nasa sa 1K if hindi ako nagkamali. Parang siya yun. So, si Josefa, guys, is isang kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan simula pa noong ika-20 na daang taong nakaraan. Kasama ang pagtatag ng Girl Scout of the Philippines at naging masigasig siya sa pagtataguyod ng kagalingan ng lipunan sa pagpapalakas ng kababaihan. Nakilala rin si Escoda sa kanyang papel sa kilusan na paglalaban-laban sa mga Hapon noong World War II, na nagpapakita ng kontribusyon ng mga kababaihan sa pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Ayan! Napaka-perfect yan, guys, no, si Ma'am Josefa, dahil meron talaga siyang na-contribute noong World War II sa kanyang ginagawang papel na ipaglaban ang mga karapatan ng isang kababaihan na dapat tayong lumaban para sa ating bansa. At dahil dyan noong World War II sa mga Haponese, sa mga ganon. No, so maraming salamat, saludo kami sa iyo, Ma'am Josepa. Of course, she is also a girl at kinaya niyang makibuelo sa mga Hapon noong World War II gamit ang kanyang papel. Para siyang naging Jose Rizal noong World War II, guys. Ganon. Dahil siya ang nagbigay inspirasyon sa mga kababaihan na lumaban. Ganon. At isa din siyang Girl Scout of the Philippines. Pak on my honor, I will do my best to do my duties to God in my country. Ganon. Eh, hindi ko rin sure kung same ba yung Girl Scout na Scout Out and Law. I don't know. Next, mga kapatid, yung ating top 1 before natin i-declare kung sino yung ating top 1. Maraming salamat
po nga po pala sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers all around the world, all around the Philippines. From the bottom of my heart, Gabriel Aliones Vlog. Malapit na po tayong ma-monetize at maraming salamat po sa inyong lahat na tumangkilik at tumaguyod sa ating YouTube channel. Yan po, marami din nag-PPM sa akin sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Of course, from the bottom of my heart also, I will be happy for always helping you guys. Nandito lang po ako palagi sa inyo pag meron kayong mga katanungan when it comes to SK papers, processing, so on and so forth. Of course, tinatanong ko din naman yan guys. And of course, ang yung iba din naman is based ng aking experience. Ganon. So, ating top 1 guys, and of course guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa mga next video na i-upload ko. Ayan. So, yung ating top 1 guys is walang iba si... Ayan, ang aking katokayo, si Gabriela Silang. Hindi yan ako si Gabriela Silang yan guys. Isang mahalagang personalidad sa pakikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan mula sa pananakop ng Espanya noong ika-18 daang taong pinagpatuloy niya ang laban sa mga Kastila matapos mamatay ang kanyang asawa at naging pinuno ng isang pag-aaklas laban sa kanila. Bagamat kilala siya sa kanyang papel sa pakikibaka para sa pabansang kalayaan, ipinakita rin ni Silang ang kakayahan ng mga kababaihan na mamuno at makilahok sa armadong pakikibaka. Ganon guys, siya ang ating Wonder Woman noon sa panahon ng Kastila. Siya lang naman ang pumalit sa kanyang asawa na namatay ang kanyang asawa guys. At siya ay isang soldier, ganon. Si Gabriela Silang ay isang soldier mga kapatid, no? Siya ang dagdaang noon kasi wala pang wala pang baril, wala pang at dinadala pa nila mga itak, ganon, pak. Nakisali din naman ito si Gabriela Silang sa pakikipaglaban para sa kalayaan na tinatamo natin ngayon sa mga Kastila noong panahon ng Kastila, mga kapatid. Yan, perfect. Ayan, of course mga kapatid, no, yan yung ating 10 kababaihan na nagbigay ng very malaking kontribusyon sa atin dito sa Pilipinas. And that dahil sa kanila natatamasa natin ngayon ang mga kalayaan at mga karapatang kababaihan na ating nararamdaman. But still now, marami pa naman tayong mga ipinaglalaban para sa mga karapatang kababaihan. Walang katapas. Sana matatapos din na lahat-lahat ay equal na talaga, no? Walang karapatang laban ito mga kapatid. At dahil dyan ang mga kababayan ito, kasama ang iba pa ay nag-iiwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang hindi matatawarang mga pagsisikap upang itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan at makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Ganon. Hindi natin matatamasa yung ating natatamasa ngayong kalayaan guys kung hindi dahil sa mga kababaihang ito mga kapatid. We all know that they really contributed a lot when it comes to gender, women's equality, ganon mga kapatid. Of course, hindi lang talaga sila, no? Lahat ng babae na nakikita ninyo ngayon, mapamama man yan, mapaanak na babae, mapaparents ninyo, lalo na sa panahon na sila lalo na sa panahon na nasa tiyan ka pa ng iyong ina, na itinaguyod ka niya ng 9 months, at saka iniluwal ka niya sa kanyang tiyan, ipinalaki ka niya. Of course, be thankful to your mother guys, and always make them feel they are special and they are loved by you. Ganon. So, yun na nga, to my mother dyan, I love you mother. Happy Women's Month sa lahat ng mga kababaihan, sa mga transgender woman natin dyan, hello. Sa lahat-lahat ng woman or sa lahat-lahat ng babae sa mundo, happy 2024 National Month. Of course, it's a long month celebration of women's empowerment. Ayan. So once again, yung ating theme ngayon is all about lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Ayan, of course, alam kong marami na tayong napatunayan, but marami pa tayong mapapatunayan mga kababaihan. So yan na nga po, thank you so much for being here mga kapatid, sa ating mga parents dyan, sa ating mga babae. Sorry, medyo pause po tayo ngayon dahil
medyo inuubo po ako mga kapatid. Ayan, so thank you so much everyone for tuning in. I hope marami tayong natutunan sa ating video ngayon. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa mga next video na i-upload ko. Maraming salamat! Bye-bye! Bye everyone! Thank you!